Nagulantang ang buong mundong sa larong ipapakita ko ngayon. Grabe to, promise. Kung kayo po ay chess player, pag nakagawa kayo ng isang brilliant move sa isang laro, very proud ka na, di ba? Pero sa game na ito, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, hindi lang apat, hindi lang lima, kundi 6 na brilliant sacrifice. And not just that, yung hindi brilliant sacrifice, ang daming excellent move pa. And most of it under time pressure na kala mo gumagamit lang ng engine. Abay, ang gagawin ko po, subukan ko pong ipaliwanag yung mga brilliant sacrifice na yan na mahirap intindihin. Ano po bang nangyari? Aba, ito pong game na ito ay between Grandmaster David Navarra at Grandmaster Yakubaev Noderbek na ginaganap sa Prague International Chess Festival 2026. Bigating torneo po ito Kasali po dyan sila Gukes, sila Kemer, si Abdul Satorov, si Ansmok Niman, at marami pang iba. No? So, matindi yung lineup. Pero, eto yung nakatawag pansin. So, puti po dito, si David Navarra, round number 4 sila naglaban. Ang tinira po ni David Navarra ay D4. Sinagot po yan ni Noderbek Yakubaev ng Knight F6. Tapos nag C4, E6, and then G3. Ito po yung tinatawag nilang Catalan opening. Tumira po yan ng D5 and then Bishop G2. Nag-Bishop lang po sa E7 develop. Knight F3, yan po yung main line ng Catalan. So, ang ginawa po dyan, nag-castling. Pagka-castling, nag-castling lang din. And then dito, yung typical na A6, ayan kaka-analyze ko lang ng laro ni Wesley sa American Cup. Tabla sila ni Ray Robson. A6 yung tinira ni Ray Robson di ba? Tapos Queen C2. Pero dito, ang tinira po niyan is Knight PD7. Linya pa rin po yan. Pero hindi yan yung pinaka-common. A6 nga po yung pinaka-common. Anyway, pagkatira po niyan, nag-Queen to C2 na kung saan tiniro ko nung A5. Aba, medyo aggressive, no? Sinagot po yan ng Bishop G5, linya pa rin na kung saan tinarahan ng 8-6 and then kinapture po yan, nag-knight takes tapos nag-knight develop lang. Abay, ito pong laban na ito ay novelty na pala. Ibalik ko lang po, dito po nagkatalo Kasi dati po ang tinira is Rook D1. Meron din po tumira ng Rook C1. Pero ito pong si Navarra ay nag-Knight C3 nga na novelty na. First time nagamit sa torneo. Ngayon, ito naman pong si Yakubaev ay nag-C6. By the way guys, wag po kayo magtataka ba't di po kinakapture ito. Kasi pag tinakes mo po yan, magrurok lang po yan sa D1. And then magna-Knight to E5, pressure sa C4, lalakas po itong bishop sa diagonal na to. Okay? Kaya hindi talaga tinitakes. Anyway, nag-C6 yan na Rook D1 pa rin ginawa. At ganun pa rin, pag tinakes, magna-Knight to E5, kaya nag-B6 muna. Pagka B6, nag-E4 na. At pagka E4, kinain bigla yung C4. Anong pinagkaiba? Dahil po sa E4 kasi natakpan yung bishop. Kaya pwede nang kainin. At according sa engine evaluation, equal pa rin po ito. So pagka takes po, tumalong pa rin yung kabayo. Ganun naman talaga mangyayari. Pressure tong dalawa. Ang dinipensahan, of course, yung C6. Mas importante, kinapture po yung C4 and then nag-B5. After B5, tingnan nyo yung oras lamang si Noderbek Yakubaev. Mukhang preparado. According sa engine evaluation, equal lang to. Nag-Knight to E3 po. Ito pong si David Navarra na sinagot po ng Rook to C8. Tamang development lang. Ang mga tema po niyan, mamaya mag-C5. Kailangan mabuhay yung bishop na sinagot po yan ng Rook to C1 lang. Okay? So, hindi pa rin makapag-C5 kasi agad-agad. Bukod sa librito, may capture doon, dali yung Reyna. Kaya ang ginawa po, nag-Queen to B6 muna. After Queen to B6, nag-E5 na. At pagka E5, tumalon po yan sa may D5 na kung saan hindi po kinapture. Kasi pag kinapture mo, mawawala yung backward Ang ginawa po, nag-Knight to E4. Ngayon, after Knight to E4, hindi daw ganun kaganda yung Knight E4 Magiging equal daw yan. At ang tamang tira po ng black na hindi niya tinira, kahit ako, unang tingin parang ang pangating na nito, capture lang daw. Pero unang tingin kasi ang pangit tingnan dahil po backward po ito mamaya sasalaksak yan. Ano na mangyayari dito? Kumbaga lamang agad pero meron palang napakagandang tirang early C5. Yan, mahirap makita yan. Kasi pag early C5, mukha nagbibigay ka ng pawn, ayan po, pero okay lang yan kasi takes at pagka-capture po dyan, titirahan mo lang down ng rook dito, rook doon, medyo mape-pressure kahit one pawn down. Hindi po maganda. Anyway, balik po tayo doon. Hindi nakita yon ni Yakubaev. Ang tinira niya po ay yung good-looking na Knight to B4. Pero mali. Kasi nga, number 1 is captured dito. Ngayon, bakit ito mali? Coach, atakado na yung Reyna. Atakado pa yung pawn. Di ba pasalo Queen B1? Hindi. Sabi ni Navarra, akala mo lang yun. Queen E2 lang ako. So, ang nangyari, kinapture po yung pawn. Libre. Atakado pa yung turret.
gumalaw yung tore, tapos bumalik lang yung kabayo. At ang tanong, coach, one pawn up ang black, anong nangyari? Nag-blunder ba ang puti? Hindi po nag-blunder. At sa katunayan, dito na magsisimula yung matinding kaluguluhan. Ang daming brilliant sacrifice na darating. Unahin po natin ito. Move number 21. Unang brilliant sacrifice, knight to f6. Pinakain yung kabayo. Unang-una po, no, isang piyesa yan. Tingnan muna natin yung capture. Ano ba mangyayari? Ngisay. Kasi pagka Queen G4, saan pupunta yung king? Kahit saan ka magpunta. Actually, kahit dito ka pa, titirahan ka lang ng bishop to E4. Pag ganun, sacrifice. Ganun, mati. Diba? O, balik natin. Paano pag dito naman siya? Parang walang check. Tirahan ka naman po ng Queen to H4. Ayan, no? Grabe yung Queen to H4. Munti ko masabi. Ang Queen to H4, pressure. Hindi mo makain, may bawing ganon. Siyempre, pag dinipensahan mo, tirahan ka ng Knight to G4, ayun na yung mga threat. Hala ka, bebe, ngisay. Yan ang mangyayari, losing na daw. Balik po tayo sa nangyari. Kasi hindi kinapture yan. Okay? Ang ginawa po is kinapture po yan ng bishop. Pero, teka lang, coach. Pinansin Huwag natin munang pansinan bago ko ipakita. Paano pag nag-king move lang? Ubus din yan kasi Queen H5 nakasunod. Ha? Hindi na muna makain, may kain dito, tapos talon dito siya yung magsasacrifice. Ganun yung mangyayari, kumbaga, maghihintay ka lang dyan mangisay. Okay? Kaya ibalik po natin, kinapture na nga po ng bishop, binawi po ng pawn of course, and then tinirahan lang ng Queen to D8. By the way, bakit hindi tinex? Ganun din. Ayan yung tulad ng tema kanina na wala lang yung mga bishop, di ba? Anyway, ang ginawa po after Queen D8 is kinapture ng G7. Of course, kinapture din. Tumira po ng knight doon. Ang ganda po ng mga pwedeng sundot. Ayan Diba? Check. Pwede din dito. Pero ito pong si Yakubawe, huwag kayong magtaka bakit umatras lang yung Reyna na parang walang kwenta kanina. Suporta po yan. Pwede siya dito kung sakaling yan yung pressure rin. Pwede din suporta sa F6 kung sakaling mag-check man mamaya. Ngayon, ang naging problema po na queen move na yan, later on baka maiwanan ito. Kaya ang tinira po dyan, nag-rook A8 to defend No? Ngayon pagka-depensa, chumek. Pagka-check, hinarangan. Pasado Hindi pwedeng tumakbo yung king, may check dito Pag dito ka doon, may check ng bishop Ngayon, nalibre yung E6, pero okay lang yan kasi may bishop to C8, which is looking good pa nga. Kasi nga, babagsak pa to. Mababawasan yung pyesa. Kahit papano, yung king mawawala yung danger, di ba? Pero ang ginawa po dyan, umatras dito. At pagka-atras, hindi mo na kinain kasi pag kinapture mo as of now, medyo may tempo Mabilis po kasi yung check no? Tapos baka makaporma na ganito. Kaya ang ginawa mo niya, Queen D6. Pagka Queen D6, umatras na yung kabayo. I think the main idea is to go D5. So ang ginawa, Bishop D7, para mag-connect lang yung tore, na D5 na nga. Pagka D5, C5. And after C5, puzzle ang nangyari. White to play. Second, brilliant move of the game. Anong tinira? I-post nyo yung video. Baka sakali maulaan nyo. Pag nakita nyo na, play nyo na. Good job sa mga nakakita, pero sasabihin ko na, eto po, grabe, walang kamalay-malay ang item na may paparating na palang Queen takes B5, sacrifice ng queen. Grabe yun. Anong nangyayari, guys? Pag kinapture mo, hindi po tinakes yan kasi pag tinakes mo, may check. Kahit saan ka pumunta capture, hataw dito, may paspon, pusang gala. Winning daw ang puti. Balik natin dun. Of course, hindi ka capturein. Bakit mo kakainin? Sabi ni Norbert Yakubawe, 7 minutes ka na lang, brad. 13 minutes pa ako. Binigay ko talaga yan kasi may tricks ako na knight to C2. Anong meron sa knight to C2? Tandaan, hangin pa rin yung queen. Ngayon, hangin yung tore. Ang tanong, coach, bakit hindi pwede kainin? Pag kinapture mo, mawawala yung check dito, malilibre yung Reyna. So, hindi pwedeng kainin. Persadong gumalaw yung Reyna. Ngayon, pag gumalaw yung Reyna mo, nang walang kakwenta-kwenta, example, pumunta ka dito, edi kakainin na yung tore, quality down ka. Pero teka, another puzzle ang ginawa. Third brilliant move, pusang iring. Ang tindi. Queen sacrifice na naman. Buisit talaga. Di ko na maunawaan, sir. Hanip na yan. Sinubo yung Reyna.
sa Reyna at Bishop. Kanina kasi, sabi niya, Brad, Bishop lang umatake. O, eto, atake mo na din na queen ko para sulit ka na. Ngayon, ganun pa rin po ang tema niyan. Pag kinapture po nito, may check pa rin, di ba? Tapos may pass pawn. Ngayon, anong mangyayari pag kinapture ng queen? Ayan, no? Pag kinapture ng pawn, capture pa rin. Yes, libre po ito eh. Kaso, ang problema niyan, rook takes d7. Saan pupunta yung king? Pag hinarangan mo ng ganun, tirahan ka ng knight to f5. Pag pumunta ka dito, ang titirahin dito yun. At pagka ganun, saka mo susundutin ng simple tulak ng pawn, aray. Grabe, no? Threat yun eh. Tapos gaganito eh, no? Quality down, pero yung pass pawn na nagpanalo. Balik natin dun. May iba pa bang tira? May iba pa bang tira? Eh, nakahataw sa Reyna eh. Siyempre, gumalaw yung Reyna. Grabe naman yan. Unexpected yung Queen C6 na yun. Gumalaw yung Reyna. Pagkagalaw ng Reyna, tumira po ng Queen to C7. Ito pong si Navarra. According sa engine, question mark. Pero wag kayo, second best move yan lamang pa rin. Kaya lang, ang gusto po kasi ng engine, simplihan. Ang gusto niya, tirahan ng D6. Ayan o, engine move eh. Tapos pagpunta daw dito, queen takes C5, ganun lang kasimple. Ngayon, kung capturein yung tore, okay lang, kain ka dito. Pag kinapture mo na ganun, takes na ganyan, lamang nampun eh, pass po no. Winning. Balik natin doon ha. Okay? Ang tinira nga po kasi ay queen C7, kaya ang ginawa ng black, edi kinapture po ito. By the way, kung sakaling kainin po ito, ganun pa rin po ang mangyayari. Knight to F5. Yan talaga yung trip niya eh. Kasi di mo makain, may ganun eh. Alright? So, kaya nga po, kinapture po yung kabayo. Kasi tatalo na naman sa may F5. Yun yung threat eh. Pagka Knight takes E3, dito talaga, normally, kakain ka na lang. Wala oh. 6 minutes ha. Move 32. Tumira po ng D6. In between. No? Atakado rin na, nanakbo. Tapos, isipin mo, kakain ka na lang. Wala. Tumira po ng rook to E1 lang. Pusang gala. Grabe, pinin lang. Oh. Pagkapin sabi, aba, sige, hindi ko na magalaw yan. Ataking ko tumpon. Diba? At kung titingnan mo, paano didepensahan? Paano didepensahan? Sabi ni Navarra, huwag kayong magulo. Another excellent move. Tatlong sunod na excellent move. Nakabin-bin pero nakapin. Kaya hindi mo makain. Grabe, ganun ang nangyayari dyan. Kaya ang ginawa na lang, queen to G4. At pagka queen to G4, ano, kakainin mo na Brad? Kainin mo na Brad. No, mali pa araw, kainin na natin yan. Kailangan eh. Sabi ni Navarra, huwag kayong maguls. Pusang gala. Another brilliant move. Pusang gala. Binigay na po lahat. It's all yours, baby. It's all yours, baby. Ano bang gusto dyan ni David Navarra? Tingnan niyo yung oras niya. 3 minutes na lang. Nakikita niya mga brilliant move na yan. Gusto niya pong mawala yung Reyna sa pagkadepensa sa Bishop. No? Ngayon, pag pumunta ka kasi dito, ayan, nakadepensa ka pa rin, pwedeng mag-rook takes. Kanina kasi hindi pwede, pawn takes eh. Kasi nga, makakain po yung tore. Pwede na mag-rook takes, makakapasok doon. O, yun po yung mangyayari. Okay, so balik po tayo. Kasi, ang ginawa po, nag-queen to A4. Anong meron sa queen A4? Depensado na sinundot pa rin ng B3. Grabe mga tira, Brad. Walay magaws. Talagang makaka-rook takes next move. Kasi ang pinaka-tema niya, ayaw niya pag-rook takesin kasi lakas ng tore. Oh. Oh. Ngayon, pag nag-win ka dito, rook takes na. Diba? Kaya ang ginawa niyan, nag-queen takes B3 na nga lang. Sige, sa'yo na yung bishop. Pero sa pagkakataong ito, may napakagandang tirang rook to F7 lang. Hindi ng rook to F7 lang. Kasi ang nangyayari, hataw sa Reyna. Pag gumala yung Reyna, hahatawin ko to. Diba? Ganun ang mangyayari. Pero sabi ni David Navarra, yan tayo eh. Mga simpleng tira lang nakikita nyo. Eto na nga. Panglimang brilliant sacrifice. Pusang wala, sinacrifice na naman yung Reyna, guys. Sinacrifice na naman ang Reyna. Anong nangyayari? May dalawang tira. Okay? Ang tinira po is king takes F7. Pero silipin natin to. Pag yan ang tinira, tulak lang. E de kain, tapos tulak promote ulit. Nakahang to. Nakahang. Tapos may mga sundot na ganon. Tapos later on may ganon. Yung king hindi safe. Yung knight halos walang mapuntahan.
Di ba? Let's say for example, knight C3 lang, preventing din ito. Rook E7 naman. Saan nga lang. Balik tayo dun. Ang ginawa, kina-capture ng king yan eh. Pagka-capture ng king, tinulak. Sabi siguro ni Yakubayev dito, ha? Nagtulak lang siya. Teka lang sir, libre yung mga pyesa. Unahin po natin ito, hindi po ito ginawa eh. Pag kinapture mo yan, D8 promote at ang daming threat ng mate. So hindi niya pwedeng gawin yan. Di ba? Hindi niya pwedeng gawin yan. Balik tayo doon, okay? May iba pa bang tira? Ha? Wala. Eto, depensa. Depensahan. Kakainin. May iba pa bang tira? Paano mo didepensahan? Wala eh. Walang depensa. Kaya ang ginawa po dyan ni Noderbeck, eto, kinapture niya yung bishop. Thinking, no? Siguro iniisip niya, pagka-promote, kain to. Yan yung plano niya. Pero sabi ni David Navarra, this is move 41. Ayan. So, may additional 30 minutes by the way pag nag-move 40. So, madadagdagan na yan ng konting oras. Sabi ni David Navarra, hindi ka pa ba sawa sa mga brilliant sacrifice ko? Mga ganun pa. May story eh, no? Aba, nakakalima ka na. Gusto mo bigyan kita pang 6? Eto. Chinik! Ang reason niya bakit, libre yan eh. Pag hindi kinapture, by the way guys, po-promote lang eh. So naligtas yung tore, kulong pa yung kabayo. So ang pinaka-idea po niyan, para lumapit yung king, pagka-capture check. At pagkatakbo, check na naman. At pagkatakbo, check na naman. At pagkatakbo, ayun lang, queen to e4 with the threat of checkmate. Checkmate. No, daming checkmate ah. Pwede din to eh, no? Dami. Pero ito yung pinaka-tema eh. So, ang ginawa po niya, nag-F5 na lang na sinagot ng check. At pagka-check, humarang pa ng tore na sinundot ng H4. Unang-una po, no? Hindi na making move yan dito. Kakainin na ganun. Lumabas. At boom. Tapos ang laban. Sumabog utak ko sa mga brilliant sacrifice na yun. Hanep si David Navarra. Ang tindi nun, promise. Sasabihin nyo na naman, OA ako. Palibhasa, sobrang gagaling nyo na. Mga tulad lang po na yung mahihina ang di nakakaintindi ng mga ganyan tira kaagad-agad. Kaya bilib na bilib ako. OA daw ako mag-analyze eh. Ayan oh, pusang gala oh. Dito ako napabilib eh. Tapos may mas na, di ko na makiisip yan, lalo na kung walang oras. Grabe, hanip na yan. Grabe, lahat nakita yan. Grabe yung Quintex. Grabe, Ang galing ni David Navarra. Hanip na yan. Kayo ba, may nakita na magaling niyang kadaming brilliant sacrifice na yung tema iba-iba? Kasi yung ibang nakita ko inanalyze, yung brilliant sacrifice sila, same yung tema eh. May nakahanglong na piyesa kaya binibigyan ng chess tattoo ng brilliant sacrifice. Pero eto, iba-iba yung idea at tema ng mga sacrifice. Kaya nakakamangha talaga. Puro queen sacrifice pa nga, di ba? Saan ka pa? Hanip na yan. Galing ni David Navarra. At tingin ko po, no, ito po yung best game of the year so far. Best game of the year ito. Sobrang tindi. Abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Muli naman yung Coach Speedmaster Daniel Causo. Hanggang sa muling pakikita. God bless po mga kabiyahe. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye. Thank you po. Salamat sa suporta. That little mouse, 'cause I'm an albatross.